World War II o ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay ang pandaigdigang labanan na nagsimula noong September 1 taong 1939. Natapos ito noong September 2, 1945. Inuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi pa man lubusang nakabangon sa mga pinsala ng digmaan ang mga bansa sa daigdig. Nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan. Muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Dala na rin ito na nagsimula ang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na maipagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Narito ang mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Layunin ng Japan na pagbuklurin ang mga bansang Asyano sa ilalim ng kanilang pamumuno upang paunlarin ang aspektong panlipunan, pampolitika, pangkultura at pangkabuhayan ng rehiyon. Paghihiganti ng Germany. Dahil sa pagkatalo ng Germany noong World War I, tuluyang humina ang sandatahang lakas ng Germany. Pinasimulan ni Adolf Hitler, ang lider ng Nazi, ang muling pagtatag ng sandatahang lakas ng bansa. Layon ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahihiyang kondisyon. Makabangon sa pagkagapi sa pag-aalis at pagbabawal ng liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-aarmas. Pinalilimitahan naman ng Inglaterra ang bilang ng puwersa ng Germany. Ngunit sa kabila nito'y nagpadala pa rin ng tropa ang Germany. Pagsakop ng Italya sa Ethiopia. Sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italya ang Ethiopia noong 1935. Tuwirang nilabag ng Italya ang kasunduan sa Liga, Covenant of the League. Paglusob ng Germany sa Poland.
Huling pangyayari na nagpasiklab sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagsakop ng mga Aliman sa Poland noong 1939. Ang pagsakop na ito ay pagbaliktad ng Germany sa Russia. Nakapapumirma sa kasunduang Ribbentrop-Molotov, isang kasunduan ng hindi pakikidigma. Noong tag-araw kasapi ng Axis powers, naging miyembro ng puwersang alyado ang United States noong 1941. Digmaan sa Pasipiko. Ilang oras matapos salakayin ang Pearl Harbor ng mga Hapon, ang mga eroplano ng Japan ay sumalakay din sa Pilipinas at winasak ang hukbong panghihimpawid sa Clarkville, Pampanga. December 7, 1941, biglang sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor, isa sa mga himpilan ng hukbong dagat ng United States sa Hawaii. Ang pagtaksil na pagsalakay na ito sa Amerika ay tinawag na Day of Infamy. Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas, ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones sa Thailand, British Malaya, Hong Kong, Guam at Wake Islands. Narating ng Hapon ang tugatog ng tagumpay sa pananakop sa Pasipiko noong 1942 at nagtatag sila ng Greater East Asia Co-Prosperity Spear. Nagtagumpay ang Allies powers sa Europe. Ang mga hukbong alyado ay lumapag at dumaong sa Normandy. Samantalang sa silangang Europe ay nilumpo ng mga Ruso ang mga hukbong Nazi at nasakop ang Berlin. Nagsimula sa pagkakapanalo ng Allied powers sa Hilagang Afrika noong ika-6 ng Hunyo 1944, D-Day. Lumapag sa Normandy ang puwersa ng Pransya ni General Eisenhower. Pagkaraan ng ilang linggong paglalaban, natalo nila ang mga Nazi. Ang pagbagsak ng Germany. Nakipagsapalaran si Hitler at sinalakay ang mga alyado na malapit sa Luxembourg noong ika-6 ng Disyembre. Tinawag na Battle of the Bulge. Ang labanang ito kung saan natalo ang mga Nazi. Pagkatapos ng mahigit sa ilang buwang pagkikipaglaban ng mga Pilipinas sa Hapones, idineklara ni General MacArthur